Kiniling. Paano nga ba gagawing amazing? Wow! At sa iba, garantisadong trending? Bakit parang iba yung patty dito? Sabi ko na nga ba, mas maraming pepper. Oh guys ito yung burger, ito yung kamay ko. Kung i-compare natin yan, ay nako, mas malaki pa ang burger. Ang staple ingredients sa grocery list nating mga Pinoy, bidang-bida sa back-to-back dishes na titikman natin sa iba't ibang sulok ng Rizal. Tara, Food Explorers! Dahil magsisimula na naman ang bago nating food adventure, Dapat perfect din ako, hindi ako papatalo sa chef. kasama ang energetic at Gina G as in gutom na kapuso star, Shuvi Etrata. Nakatikim ka na ba ng burger na galing raw sa ibang planeta? Sa Angono Rizal, nag-imbestiga si Shuvi sa isang burger place na may kakaibang konsepto. Donjar Boodle Big Burger. Guys, ang tawag daw dito UFO burger dahil nga mukha siyang UFO, sobrang laki. Oh guys ito yung burger, ito yung kamay ko. Kung i-compare natin yan, ay nako, mas malaki pa ang burger. Ayun naman pala, burger na mukhang flying saucer sa laki. Sa kusina ng Donjar, nakita natin na sila mismo ang gumagawa ng kanilang burger patty for their 8-inch burger gamit ang fresh ingredients. Ano pang hinihintay natin, guys? Sabak na tayo sa gera. Gawin natin siyang pizza. Pizza na siya, burger pa siya. Oh, guys. Kasarap. Ang sarap. Yung maliliit na repolyo tsaka yung cheese, nagmimix siya. Pati yung kamatis, hindi siya ordinary. Pati yung patty nila, iba yung lasa. Sa mga walang kasalo sa Boodle Burger, meron din silang iba't ibang burger options dito sa Donjar. Depende rin sa kaya mong kainin. Kung hindi naman pang UFO burger yung level ng gutom ninyo, syempre merong isang layer lang. Ang tawag dito, Donjar single layer patty. O, kita nyo naman yan. O, ito, two-layered. Two-layered? Two layers na patty. Kung hindi pa talaga kulang, pwede pa din talaga. Nandito pa rin yung savior mo, oh. May 3 layers patty pa sila, guys. Tignan nyo yan. Yung cheese umaapaw. Hindi pa tapos. Meron pa talaga isa. Guys, hindi na sila napagod. Gumawa pa sila ng ibang layer. Oh, tignan nyo naman yan. Ang taas. Siyempre ako dahil galing ako sa UFO, hindi pa ako napagod. Kakainin ko pa itong 4 layers. Oh, tignan natin kung kaya ng bibig ko, ha? Ang sarap! Chef, finally, meron akong idea kung ano yung pinakamasarap na burger patty. Kaya naman excited na akong matikman yung burger patty mo na lulutuin. Kasi balita ko, about din yan sa patty, about din yan sa burger. So, let's get it on! Excited na ako, Chef. See you! This week, nagkita kami ni Shuvi dito sa Platinum Island Farm sa Tanay Rizal. Imay mo muna siya. Parang malunggay. Doblihin to? Yes. Yan. Ako gumawa nito! Ang farm na nag-uumapaw sa fresh and naturally grown produce at livestock. Malinis at scenic ang lugar na ito. Bagay sa campers na mahilig mag-nature tripping. Para sa una nating dish, mamimitas muna ako ng isang gulay na alam nyo ba ay pwedeng gamitin na sauce? Ito ma'am, mukhang patapos na rin yung season nyo nito, no? Ilang buwan na ito pinipitasan. Pero makikita natin, no? Dahil matanda na or patapos na yung season nitong talong na to, kahit maliit pa lang siyang ganito, matigas na siya. So magulang na siya. Kung makikita nyo yung loob, mature na yan. Ayan, no? Paano malalaman mature? Ayan, unang-una, malalaman ninyong mature na siya kasi yung texture niya matigas. Para na siyang baton talaga. Mas malambot siya pag mas bata yung puno
Kasi normally pag gantong size, madali pang pindutin. Pero ito parang, kumbaga pag matigas, ibig sabihin nun, mature na, mas malalaki na yung buto. Yun yung kadalasang downside. Pero makakain pa rin naman. Walang dapat sayangin, syempre. Ground beef fest tayo today. Okay. So eto, marami tayong pwedeng gawin sa ground beef. And kadalasan kasi, pag Pinoy, pag nag-iihaw tayo ng karne, kadalasan yung buo-buong piraso. Okay. Actually, pwede natin siyang gawin kebab style. So, tinutusok mo yan kasi kailangan kung i-grill mo yan Yes. para sa sauce natin. Actually, ito yung isa sa mga hindi rin madalas na ginagawa natin. Yung talong, kadalasan main yan or side dish, but never as a sauce. Ito naman, ako naman dito sa ating kebab, yung ating ground beef. Tapos, season lang natin to ng salt. More. As in, maangas din na ako sa pepper yung parang, hindi mo maintindihan sa bibig mo kung naaanghan ka ba o nagiginhawahan ka. Yung ganong klase ng level ng paminta. So yung ating ground meat, lalagyan lang natin ng ating sibuyas at bawang. Na? So imimix lang din natin yan dyan. Bago ka mag-grill, titikman ko muna yung ating mixture kung sakto na. So habang ginigrill natin yung sample ko doon, ito lang siguro optional. Shubi, pag gagawin mo to sa bahay, yung paglalagay ng mga spices, kagaya ng cumin. Tapos ito, turmeric, luyang dilaw, na pinowderize. Akala ko na to, chef, ha? Go! Okay na, chef. Sakto na, no? Yes. Galing. Yung talong natin, ililipat ko lang dito sa ilalim. Huh? Para pwede na tayo mag-ihaw. Papagawa ko lang sa'yo is, yung ating sesame seeds, dudurugin mo siya ngayon gamit yung almares. Ngayon, pag nadurog na yan, tawag na dyan tahini. Eto, pakitakpan na dyan. Ano po Ining. Yan. Okay, chef. Para madali siyang mabalakan. The moist. The steam will release the skin. So, okay na yung tahini natin. Ayan. Pwede ka na magdagdag ng kahit isang pirasong bawang lang. Okay, chef. Dikdik lang din. Okay, chef. Tapos para mas mapabilis yung pagdikdik, konting asin lang. Yun lang yan. Okay? Sige lang. Tingnan lang natin yung ating kebab. May bawang. Wow! Napansin ko siya pagdagdag ng asin, nagkatubig. Oh. Alright. Grabe, Okay ka na excited dyan, Ine? na ako dyan, chef. Sobrang excited na ako dyan. Okay. Pwede na natin yan lagyan ng Alam. ating lemon. Alam. Siguro mga konti lang. Okay. Up. Sige pa? More. Okay. Pwede na yun. Just to add some freshness doon sa ating sauce. O ito, Ineng. So gagawin natin, pipil lang natin yan. Break mo na ako dito, chef. Oo. Actually, okay na yan. Okay na po. What we'll do is, so ito yung talong, shoot natin doon sa ating almeres. Okay? Yun. Tapos, ididikdik natin to, chef. Dik-dik, yes. Hanggang makakuha ka ng sauce. Tapos, ito, optional lang din naman. Pero lagay tayo ng konting yogurt. Uy. Check Pwede natin. niyong tikman, chef. Ano, pakiram? Ikaw, tignan mo. Pwede na? Masarap ng yogurt na nalagay. Yung dinagdag natin. No? Tapos yung combination, yung isang bawang na nilagay natin. Ako gumawa nito!
Pwede na ako maging chef. Okay, ready na ako mag-asawa. Hanapan niyo na ako. Cheers. Nagugulat ka din sa sibuyas. Go. Talagang magugulat ako nito. Ba't matamis? Diba? Sinunog natin. So yung proseso na yun, dahil nasusunog siya, yung labas, yung loob naman naluluto na sa steam. So lumalabas yung pinaka-asukal. Yung sugar nung... Ayaw na ayaw kong kumain ng bawang. Ay, bawang? ng sibuyas. Sibuyas. Pero ngayon, hindi siya lasang sibuyas. Yep. Matamis siya. For next dish natin, bida pa rin natin yung ating karne ng baka. Oo. So gagawa tayo ng meatballs, pero ipapartner natin is yung na-harvest natin dito na kalabasa. Kaya mo mag-cut ng Kaya ko gulay? naman. Kakat mo lang yung Hatiin buto. ko muna ng gitna, okay Sige, lang. go. Oh, Ihatiin ko muna siya go. portion Sige. portion. Oh. Para mas madali siyang ma-handle. Ito naman, sisison ko na yung ating pang meatballs. So yun nga, pag mashed potato kasi, pag patatas yung gagawin natin, normally, ilalaga natin yan. Pero dahil yung kalabasa natin is hindi siya ma-starch, kagaya ng patatas, so isi-sear lang natin siya or parang isasampal lang natin doon sa ating pan. So yung ating meatballs, actually optional lang ito. Pwede natin siyang lagyan ng konting harina. Yung iba cornstarch ang Make it more ilalagay. lapot. Parang extender. So maglalagay din tayo ng breadcrumbs. Yung mixture natin ngayon, medyo binabaan ko lang yung timpla niya kasi meron tayong gagawing gravy mamaya. So mas gusto ko na yung sakto lang yung lasa tapos mas pasasarapin ng ating gravy. Yung paghampas na technique is basically para lang mas magsiksik yung laman, less chances na mag-crack siya. Oh. Ayan, 1-0. 1. Isa lang. Ouch! Arte. You have one dyan. Okay lang, ipatanggal. So, prito na natin. Ito lang, hindi maluto. Huwag mong idikit yung labi mo. Yan. Tigas siya, eh. Sabi ng meatballs natin ready na sila. Ito gamit ba? Napadrama ka, yes. Yung sauce naman natin, ito may bacon tayo dyan. And then, meron din tayong mushroom. And yung parang pinakapampalapot nung gravy natin is maglalagay tayo ng harina. Pwede kang magdagdag ng butter pag medyo nakukulangan ka sa mantika. Parang masyadong dry. So ito, yung W sauce natin. Worcestershire sauce. Oo. Okay. So yung ating gravy ay lagyan lang natin ng stock or tubig, beef stock. Broth. Oo. Ayan. Pepper, syempre. Very fresh, very healthy. Kadalasan kapag may mashed potato, meron yung buttered beans. Tayo naman, buttered sitaw, baby.
guys. Wow! Tuloy-tuloy lang ang food hunting ni Shuvi para sa trending burgers. At sa bandang kainta, isang smashing burger joint ang nangalampag sa online world matapos pagpiestahan ng food vloggers ang bestsellers nila. Ayun na nga, Miss Jill, nabalitaan namin. Kaya kami nandito dahil trending daw kayo. Ano ba kayo? Saan ba kayo trending? Sa aming Smashman Burger. Ayun na nga, Smashman Burger. Kaya kami nandito ngayon para tikman yung Smashman Burger na yan. Feel ko ang pinaka gusto kong try dyan yung mahirap kasi yung Gobsmacked. May Gob pa, may... Sino ba na pangalan yan, Miss Jill? My husband. Tatlong klaseng double burgers ang pampato ng Smashman. They have the Loyalist, a Chicago-style American burger, Fairfax, an East Coast-style double cheeseburger, at Gobsmacked. Medyo hawig sa the Loyalist pero sinamahan nila ng shiitake mushrooms and smoked bacon. It's named Double Double because we always want the burgers na double patty. So when you order with Smashman, it's always double patty. Hindi siya pwedeng single patty. Yes. Wala din more than 2. Wala. Well, you can request if you wanted 3 patties. I'm excited to eat. Let's eat. So yun, tatry na natin una yung Gobsmacked. Let's start. Sobrang malaman niya, guys. Try natin tong The Loyalist. Ito, medyo may pagka-mustard feeling. Ibang-iba yung flavors nila, guys. At ayun na nga, save the best for last, guys. Nakikita nyo tong Fairfax may green. So sa mga gusto dyan, kumain ng burger close to classic, this one is for you. Bakit parang iba yung patty dito? Mas rich siya sa flavor. Hindi ko alam. Tingnan mo nyo. Sabi ko na nga ba, mas maraming pepper. Grabe, busog na busog ako dun, chef. Excited na akong bumalik dyan sa farm. At excited na akong matikman yung luto mo. Ano kayong lulutuin natin next? Pag sinabi kasing burger, di ba? Although it's from a foreign land, hindi naman yan natural na pagkain ng Pilipino, di ba? Pero somehow, nasama na yan doon sa food culture natin. Di ba, pansin mo? Fast food. Pero kahit sa bahay, di ba, may mga cravings ka na talagang gusto ko ng burger. Pero ito, normally, kasi pag ginagawa ko to sa bahay, some of the factors or yung mga pinagtutuunan ko ng pansin is, syempre, yung mga ingredients, dapat kagaya niyan. Fresh yung meat, hanggat maaari. Tapos, basic. Ang maganda kasi sa patty, pag ikaw mismo yung gagawa ng burger patty mo, is kung ano yung trip mo, pwede mong isingit, pwede mong isiksik. So ito, yan, typical. Siyempre, yung meat ng baka or baboy or kung ano man yung prefer mong protein. Tapos lalagyan natin ito ng sibuyas lang. Fresh rosemary. So, dahil paano siya ginagawa? fresh, wag natin siyang ilagay direkta. Himayin mo muna siya. Parang malunggay. Yes, eksakto. Kuhan mo lang yan. Chop mo lang. Oo. Okay. So, Okay guys, we're putting on the meat. yan. Samahan ko na ng paminta. Ground. Oo. Mas maganda freshly cracked. Mas buhay yung lasa, mas maangas, mas puro. Tapos season ko na, Shuvi. Parang ang ganda niya na tingnan siya. Mga colors. Diba? Meron din tayong fresh thyme. Labanan ako ng meat na to Halo na natin yung ating thyme. Papartneran natin yan ng kamote. Tapos bago natin siya ihulma into patties, mas maganda kuha ka ng konti. Konti lang. Yan. Kasi hindi naman natin to pwedeng tikman ng as is lang, diba? So kukuha ka ng konti. Konti ba to? Okay. Anong klaseng konti siya? Oh, yan. Konti. Pwede na yan. Kung gagawa ka man ng any mixture, bago mo siya i-final yung shape, kailangan matikman mo muna kung ano yung timpla. Sa maliit na portion. So, eto. Titikman natin. Grabe ang init.
Tapos magayon ka ng, ano siya? Medyo maalap ng kaunti. Pero, okay lang. Mix mo lang yan. So, nasobraan ko ba ng mix? Hindi. Ako yung nasobrahan ko ng asin. Wala kang kasalanan. Tignan mo. It's not easy. Tama-tama. Partner naman niya yung kamote. So, okay lang. Carry bus. Carry siya. Okay. So, pwede na yan. Approve na yan. Pwede na tayo maghulma. Tapos, lalagyan natin siya ng cheese sa loob. Wow. Diba? So, meron tayo ditong cheddar. Yan. So, what we'll do is, Sige, chef. yan. Form ka ng patty. Up form. Hindi, kuhan muna. Yan. Sige, kuha ka ng isang, yan. Maliit lang ba siya? Hindi, kahit isang portion. Kuha ka pa. Isa pang ganyan. Doble pa. Doblihin to? Yes. Yan. Oh my gosh, ang laki ng patty. Tapos, Sa loob? papasok natin. Akala ko slice siya ba? Hindi pala. Well, kasama naman talaga siya sa component ng burger, di ba? Yan. Ipitin mo lang siya sa gitna. Sa ating dalawa lang. Oo, yan mo na sila. Sama natin si Ma'am Grace. Tatlo lang gagawin natin siya. Okay. Okay, gusto ko din yan. Ay, mawawala yung cheese mo. Gitera. So, lalagyan ko lang yan. Pipisatin ko yung cheese. So, parang isang malaking kwanto. Isang malaking dome. Papasok ko yung cheese. Saka ako i-cover. Nakatago na yung chef ko. Ay, yung chef ko yung cheese Yan. ko. Yun, no? Kauna, tapos ako. Okay. Ganito lang yan, guys. Oh. Yung gloves mo, baka dumikit. Nice. Alright. Alam, hindi na circle. Okay lang yun, okay lang. Dapat perfect din ako. Hindi ako papatalo sa chef. Competitive. Kamote. Wedges. Ang tawag dyan sa tagal. Yeah. Maglagay ako ng cheese chef ha. Yes, go. Salamat. Pwede mo na ilagay doon mo? Kahit Sa bowl. Yan. Tapos, para mas bongga, uy! Mamantika. Yung cheese. Sorry. okay. Ang sarap. Naghahanap lang siya ng sauce, no? Oo, sa sulod. No? Oo, medyo maalat sa loob. Pero Sakto nabawi lang. nito. Partner talaga siya ng kamote. Lagyan mo siya ng kamote. Kainin mo siya with kamote, ma'am. Daghanon daw nato biog para gyapon. Gani no? Lami ni. Kahit tamis man ang kamuti. Di ba? Okay lang siya. Balanse na siya. Sa pagluluto, gaano man kapayak ang Ricardo, mas sumasarap kapag inihanda gamit ang ingredients sa sariwa at maganda ang kalidad. Ano man ang ihahain, sino man ang kakain. Basta niluto ng may pagmamahal, siguradong magiging trending sa puso ng sino mang titikim nito.